I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ito yung abogado na isa sa mga nagsampa ng complaint, no? Impeachment complaint, no? Laban sa Pangulo. Aba. Nakakatawa lang mga kababayan kasi nanawagan siya. Bakit? Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, para kompleto detalyado, basahin ko po sa inyo. Ito, mga Beshwa, January 28, 2026, agay. Executive sa statement, abogado nanawagan ng tulong kay Senator Amy para ma-impeach si PBBM. Goes. So, sa tingin nyo kaya, makakalusot yan sa House? At alam din po natin, sa House of Representatives, maraming kalyado ang Pangulo. Di ba? Ako, kiniklaim ko sa Panginoon na yung boto is majority to dismiss the impeachment complaint. Ganun lang po yun. Kaya panalangin po natin, ang ipagpepre natin sa ating mahal na Panginoon is to dismiss the impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos Jr. Umapila ng tulong si Atty. Andre De Jesus kay Senator Amy Marcos para isakatuparan ang impeachment complaint na hinain nila laban sa kapatid nitong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Agay! Aba, humingi sila ng tulong kay Amy Marcos. Agay! Kay Amy Lacson pala. Aba, di ba ginawa niya na yan, mga kababayan? Ginawa na ni Senator Amy yan. Di ba? Bakit nasabi ko yan? Di ba ginawa niya yan sa rally ng INC? Di ba? Nagsalita siya. Doon? Ng ilang minuto yon. Siniraan niya ng siniraan ng Pangulo. Di ba? Lahat ginawa ni Amy. Para lang bumaba sa pwesto ang Pangulo. Dahil sa ginagawa niya diyan sa rally ng INC, ang akala niya sa kanyang panawagan ay dadagsa ang mga tao. Di ba? Ang akala niya mapupuno ang Mindiola at ang EDSA Shrine katulad sa People Power 2 ni Cory Aquino, People Power 1 pala. Di ba? Yun ang hinintay nila nung araw na yun. Ang akala nila dumagsa yung tao, kaso lang hindi nilangaw. Walang pumunta because alam na ng tao ang totoong intensyon ng mga to. Di ba? Kung si Sara lang din ang pampalit, wag na. Manigas kayo. Bakit kailangan nyo palitan ng Pangulo? Wala naman sa kasalanan. So do you think? Lagi kong sinasabi ito, guys. Matalino si PBBM. Alam niya kung ano ang tama't mali. Bago niya pipirmahan ang isang national budget, dumaan yan sa proseso. At alam niya kung ano ang mali at anong tama. Hindi niya ipapahamak yung apelyido niya. Uulitin ko na naman. Minsan na dumaan sa paghuhusga ng taong bayan. Pero it will never happen again. Naks naman. 'Di ba? Hindi na. Kaya very aware ang Pangulo Ngayon humingi sila ng tulong. Kahit humingi kayo ng tulong, tutulungan kayo ng Senator Amy, wala pa ring mangyayari. Dahil kumikilos ang Panginoon sa mga tao na dapat mataas ang boto, majority ng votes to dismiss the impeachment complaint. Hanggang sa Senado, wala rin mangyayari. Maniwala kayo sa akin. Di ba? Si De Jesus, ang abogadong kasama ni House Deputy, Minority Leader Pusong Pinoy, ay yung party list, Representative Jet Nisay, sa paghain ng kauna-unahang impeachment complaint laban sa Pangulo. Alam po natin si Nisay. Di ba? Sangkot yan sa flood control issue, nasa listahan. Ngayon, dyan pa lang sablay na kayo. Yung nagko-complain, may sablay pala. Yung inakusahan, walang sablay. Kundi gawa-gawa lang. Nagpapasikap kayo para sabihin, nag-file kami ng complaint.
Ay, impeachment complaint laban sa Pangulo. Ay, pasikat-sikat, pabida-bida. Pwe, gunggong. Di ba? Oh, ayan, diyan pa lang sablay na kayo eh. Oh, mayroon pa lang baho yung nagsampa ng kaso. Oh, lalo na yung mga nagsasampa na iba, hindi kayo naloka. Ayan pa, sinabi pa dito guys, ha. Kaya sa latest episode ng Morning Matters ng One News nitong Miyerkules, sinabi niyang dapat umanong tumistigo at maglatag ng ebidensya si Senator Aimee. Agay, manang Senator Aimee, wag niyo nang batikusin ang aking ginagawa. Bagkos tulungan niyo ako, sabi dito. Oh, 'di ba? Sabi diyan, oh. Sabi dito, oh, Manang Aimee, huwag nyo na pong batikusin ang aking ginagawa. Bagkus tulungan nyo ako. Saad ni De Jesus, agay, dagdag pa niya, if what you are saying is true, that your brother uses or is worse addiction to prohibited drugs, then please execute a statement under oath on pain of perjury to the effect. Grabe, sabi ko sa inyo guys eh. Ay, antindi niyo. Samantalang si Dugong gumagamit ng marijuana. Hindi kayo hindi kayo file ng impeachment laban sa kanya. Ang daming namatay na sa EJK nung panahon na yon. Hindi kayo nag-file ng impeachment. Yay! O ngayon, alam po natin mga kababayan, kung nakikita nyo yung isang bodyguard ni Pangulong Marcos Jr. laging naka-uniform, yung bag na yun, may laman na baril yun. So, correct me if I'm wrong. Yung baril na yun ay kay Pangulong Marcos Jr. At alam din po natin mga kababayan, every year po yan, nagpapakuha po, nagre-renew ng lisensya, lisensya po yan. Nabubulo tuloy ako. O, diba? Ang ibig ko sabihin, ang baril ni Pangulong Marcos Jr., nagre-renew yan ng every year. Renewal. Dahil pag nag-renew ka, according to one of the lawyer na napanood ko, yan po ay dumadaan po sa test ng mga drug test. So, ibig sabihin, every year, nagpapatest ang Pangulo. So, bakit walang nakikita ang mga NBI or sino man ang nagtitest dyan? So, ibig sabihin, negative ang Pangulo. Even to 2021, bago siya mag-file ng kanyang COC, running for president, correct me if I'm wrong, inaakusahan na siya ni Digong. Diba? So, ang ginawa ng Pangulo, drug test siya sa St. Luke's pa, kamo. Anong resulta? Negative. Sino ang unang nag-interview? Si Katunying. O, diba, mga kababayan? O, ano pang gusto nyong malaman? What if? Diba? Well, hindi what if. Paano yan? Kung nagpakuha uli ng dugo ang Pangulo at yan negative, ano kayo ngayon? Sige nga. Diba? Ano kayo ngayon? Paano yan? Di mababaliktad kayo. Alam po natin magagaling ang mga abogado ni Pangulong Marcos Jr. Kaya gagawin nila lahat to. At saka siyempre, very organized ang Office of the President. Matatanda ang isiniwalat ni Aimee sa kasagsagan ng kilos protesta ng Iglesia ng Cristo, which is ang ICC noong November 2025, ang tungkol sa mga paggamit ng duga ni Pangulong Bongbong Marcos. Wow! Ang kapal ng mukha nito. Kapal talaga eh, oh. Grabe. Unahan nyo si Sara Duterte. Sabi nito, bagamat kapwa pinabulaan na ng Malacanang at ni Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos ang akusasyon, tela na natili na itong mansa sa reputasyon ng Pangulo. Baka kahapon ka lang ipinanganak. We always remember, mga kababayan, Marcoses apelyido. Dekada na po hinuhusgahan until now. Alam po natin yan guys, di ba? May mansa. Ay sus! Minansahan ng dilaw. Pero ano nangyari? Tumakbo 2022, 31 billion. Lagapak. Landslide. Tapos sasabihin nyo mansa.
Talaga lang? Wow. Galing mo attorney. Di, let's begin the battle. Relax naman, guys. O, di ba? O, sabi ng balita, execute. A statement abogado na nawagan ng tulong kay Senator Aimee para ma-impeach si PBBM. Oo, ginawa niya na yan. Kumapisa sa mga dutae. Nanawagan sa INC. Uulitin ko na naman. Ano nangyari? Wala naman taong bumubulusok. Di ba? Wala naman. Wala. Nagsiuwian. Dahil ang majority ng Pilipino ay trust kay PBBM. Nakikita nila ang kanyang leadership. At isa pa, paano mo naman masasabi ang Pangulo gumagamit? Isa lang ang kidney niyan. Di ba nakakasama sa kalusugan niya yan? Di ba? Bakit si Digong hindi nyo sinampa ng kaso ng panahon na yun? Gumagamit ng marijuana. Sige nga. Yo. Tingnan mo nga. Si PBBM malinis. Ni isang tato wala nga eh. Yun, yung magkapatid na Duterte, puro tato. Unahin nyo yun. Manawagan kayo. Di ba? Para magpa-drug test sila ng publicly. Oh, di ba? Grabe, antindi guys sabi ng mga nagkomento. Kung si Sara rin lang ang papalit, utang na loob, huwag na lang. Okay lang. Yung sabay silang ma-impeach. Ayan, ito dilaw to. No, hindi ma-impeach si PBBM. Yan ay mga ano lang yan. Yung mga mema lang. Gawa-gawa. Si Sara, maniniwala ako, ma-impeach yan. Totoo yun. Kaya hintayin natin guys, yung ang tagal kasi yung ruling ng Supreme Court eh. Ang tagal eh. Yung MR nung 19 Congress. Ang tagal kasi. Ewan ko lang ba kung ba anyari. Naglabasan ng mga yawa kasi hindi na nila makayanan. Lahat makukulong na mga sangkot sa korupsyon. Sila na lang ang may gusto sa korupsyon. Ang taong bayan galit na galit sa korupsyon at talamak at garapalan. Tama! 'Di ba? Kaya nagmamadali nga yan sila pa-impeach ang Pangulo. Dahil alam nila ang galaw ng Pangulo, unti-unti na sila mapupunta sa kulungan. 'Di ba? Kung hindi na-expose ni PBBM, ay hindi mag-impeach sa mga yan. But because they are involved, especially yan si Representative Nisay, involved sa flood control issue. That's why, guys. Ayan. Di ba? Kasi dekada na ang nakawan. Walang matapang na Pangulo na mag-expose, si PBBM lang. Kaya nagmamadali sila. Marami kasi guys matatamaan. Lalo na si Tandang Gurang. Ay na. Sos, Mariosep. Umuusad kasi ang investigasyon eh. Ngayon, marami na. May senador pang susunod. Kaya nagmamadali sila. May underground. Mga yan. Nagkakotsaba mga yan eh. Sos, Mariosep. Gano'n lang yun. Magulong-magulo na ang bansang Pilipinas, sponsor ng DDS ang China kasi malapit ng 2028. Well, yun ang isa sa mga reason, guys. Sisirain talaga nila si PBBM. Huwag kayo masyadong nagkakampante mga DDS sa 2028. Alam na taong bayan ang mga baho nyo. Sos, Mariosep. Di ba? Huwag kayong magmamadali. Di ba? Napatalsikin si PBBM. Yung rally nyo nga, hindi nga kaya eh. Ngayon pa kaya? Sa tingin nyo kaya si PBBM magpapatalo? Pangulo ng Pilipinas. I do believe and I trust the President 101%. He can handle it very, very careful. Itong impeachment na ito. Magagaling mga mga abogado niya, guys. Remember that. Si PBM pa. Hindi nyo kaya patalsikin. Mark my word. I told you guys. Mark my word. Totoo yun. Di ba? Yan. So yun mga bes. Anong kapalagayan nyo? Tagilid si si Attorney De Jesus Bakit kanyo? Kasi humingi siya ng tulong kay Aimee. Di ba? Humingi siya ng tulong kay Aimee Bakit? Lahat ba ng oras alam ni Aimee ang ginagawa ng Pangulo? Hindi naman sila magkasama
They are sister. Pero hindi lahat ng oras ay magkasama sila. Ay, sos Mario Josep. O, diba guys? Humingi sila ng tulong kay Senator Amy. Kasi tagilid sila, hindi nila kaya talaga si PBBM. Hindi, hindi. Niwala kayo sa akin. At naniniwala naman ako sa House of Representatives. Lahat yun, kakampi ng Pangulo, except na yung mga salot sa lipunan dyan, mga taga-bundok. Diba? Tsaka mga tae. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again when I upload. Bye-bye and baboos. God bless Philippines. Follow and likes, guys. There's more. Bye. Bye, everyone.